Hola guys, it's been a while. Medyo nagpalit ako ng opisina kasi nagkataon day off ko bukas, 2 days straight guys, kaya medyo nakahinga-hinga na ako. Anyway, in this video, I'd be talking about choosing the right ISP for you sa Pilipinas guys ha. Dalawa lang guys, Converge and PLDT. Hindi ko na sinama si Globe, una sa lahat dahil wala akong Globe. Pangalawa, hindi maganda yung customer experience ko kay Globe nung college ako. Kasi guys, nung college, allowance lang yung pinambabayad ko. So every time may dispute ako, tatawag ako sa customer service ng Globe. Ang pangit. Pangit yung customer service ko way back. Guys, nung college ako, 1990s, late 90s yun. Kaya baka naman, to be fair kay Globe, baka maganda na yung customer service nila ngayon. Hindi ko alam. Ang punto, wala akong Globe kaya hindi ko siya sinama. Next, timestamp in the time bar below. Feel free to skip ahead guys. Nasa description field or scroll nyo na lang yung time bar sa baba. Feel free to skip ahead. So in regards to contents guys ng video, number one, a bit of introduction kasi hindi ko magagampanan yung Chris Tech Rants kung hindi ako magra-rant patungkol sa introduction kung bakit ito yung napili kong content para sa video di ba? Tapos, bit of comparison sa speed test ng PLDT versus Converge. Medyo corny, I know, dahil may mga caveats dyan. More on that later on. And yung mga benefits and pitfalls ng parehas. Tapos, finally, yung mga ways on how to actually determine kung anong ISP ang nararapat para sa inyo. Pero to be fair guys, medyo matagal-tagal na ako hindi gumagawa ng video. So, itong video na to actually, I'm just actually winging it guys. Bahala na. So, kung meron man ako madagdag, isasama ko na lang sa content. So, be sure na to check the timestamp in the time bar below kung gusto niyo kung gusto niyo mag-skip ahead, ha? Yung description ng time bar, again, nasa description field. So, a bit of introduction, guys. Number one, lumipat ako ng opisina. Pero dahil doon, most of the time pa rin, nasa bahay lang ako. At dahil doon, na-compare ko talaga si Converge versus PLDT. Yung mga benefits and downsides nila, napansin ko talaga. So, that is number one. Tapos number two is yung depende talaga guys sa use case mo. May mga benefits in regards to security, pareha sila. In regards to that, may sa security side, si PLDT at saka si Converge, pantay lang sila kasi dahil nga dun sa CGNAT. Pero dahil in my case, may uh, home media server ako at saka file server, kailangan ko ng either static IP address or dynamic IP address. So, na-compare ko sila, medyo magastos in regards to, or rather, mas magastos kay Converge kaysa sa kay PLDT. So that's number one. But then again, may mga pros and cons. Pero it all boils down to ano bang ISP ang kailangan mo. Kasi depende talaga yan guys sa use case no. So, ayun. Nag-click sa akin habang nasa banyo ako. Habang nasa banyo ko, nag-click sa akin. Actually, dapat iba yung content ko Patungkol lang talaga sa DDNS yung content ko ngayon. Pero naisip ko na lang, o sige na lang, compare na lang natin si PLDT and Converge. So guys, before I proceed dun sa benchmarking, methodology na lang muna. Itong nakikita nyo sa screen ngayon, yan yung media server ko. Yung media server ko is wired connected sa switch, 2.5 gigabits yan. Yung switch ko naman naka-connect sa Asus router. Yung Asus router ko, ito ang model, if I'm not mistaken, AX11000. Yan, nandyan siya nakalista. Pero, uh, for the longest time kasi, hetong router, yung second, yung pangalawang nakalista dyan, yan talaga yung gamit ko dito sa condo, no? Pero, regardless dyan sa dalawang router na yan, goods yan. Parehas lang yung benchmarking results na pinapakita nila. So, bakit ko to sinasabi?
dahil sa DDNS capability or feature nung parehas na router na yon. Kaya I have to disclose that, no? More on that later on. Tapos yung router ko naman nakakonekta sa PLDT modem, wired connection. Okay, another spoiler guys. Hindi ako natutuwa sa latency ni PLDT. Pero if I'm not mistaken, from the hub there dun sa posted dun sa kanto, papunta dun sa PLDT network, home network nila, whatever it's called, I believe it is copper. Copper connection lang siya. So hindi siya end-to-end fiber. Again, I may be mistaken. I don't care. Results lang yung pakialam ko ngayon. So yun yung computer number 1, yung nasa screen ngayon. Yung computer number 2 naman ngayon, heto, nakakonekta yan diretso sa Converge modem. Ngayon, ang disclaimer naman ni Converge, end-to-end fiber daw siya. So, simula dito sa modem, papunta dun sa kanto, sa hub, kung anong man tawag dun, it is on fiber connection. Tapos, from the hub, papunta dun sa Converge home network. Again, guys, medyo nahihiya ako, no? Computer engineering ako dati. na may mental block ako, guys, eh. Naka-fiber din siya. Bottom line, all throughout fiber. Bakit ako naniniwala doon? Kasi madalas disconnected yung Converge. Pero to be fair, may ginagawang construction dun banda sa labas ng subdivision namin eh. Siguro baka, I don't care. Pero in regards to latency, mukhang end-to-end nga talaga na fiber si Converge. Maybe. Ngayon, sorry ang haba ng methodology ko, no? Ngayon, naisip ko lang kasi isama na yung DDNS connection. Yung router ko kasi ASUS. Kaya ako nabanggit na ASUS yung router ko. ASUS is able to provide DDNS service. Yun yung gamit ko. Papakita ko rin yung speed test. Tapos yung tool na gamit ko doon is Open Speed Test. Heto yung version if you're interested. Pero if you're using a different router like TP-Link, kasi ako dati, very recently lang, naka-TP-Link rin ako, it also provides a DDNS service. I'm not seeing any reason why it would not work. As long as naka-dynamic IP ka, ha. More on that later on, no, dun sa last part na which ISP is right for you. Pag-uusapan ko ulit siya doon. Pero namatay tuloy. Ipapakita ko rin sa inyo yung internet speed connection through DDNS mamaya. Yung DDNS ko, ang host nun is yung media server ko. Alright? So, yun yung methodology, guys. Ngayon, proceed na tayo sa benchmarking. Okay, exciting. Exciting kasi kung kailan kailangan ko, baka mag-disconnect si Converge. Guys, talamak talaga dito yung disconnection ng Converge. Kaya napipikon talaga ako eh. More on that later on eh, no? So, ang ganda ng latency dito, guys. 3 milliseconds. Milliseconds yan. 3 milliseconds. Maganda naman, 946. I did subscribe for a gigabit. Pero 946, hindi na siguro masama yan. Pero ito na yung disclaimer na sinabi ko kanina sa pinakaumpisa ng video, medyo biased ang speed test, guys. Mga internet service providers daw natin, when it comes to speed test, nothing but the best results daw yung pinapakita niyan. Hindi ko alam. Yung kausap ko noon galing sa telecommunications, yan ang sabi sa akin. Huwag ka maniniwala dyan. Speed test lang yan. Iba yan sa actual practical usage. Ang sabi, verbatim yun guys. Verbatim yun. So, but that's the result if you want it. So, ito naman guys yung sa Converge, no? Again, gigabit connection to. Mamaya sa latter part ng segment na to, papakita ko naman yung side-by-side comparison nito, Converge, tsaka nung DDNS connection, no? 3 milliseconds. To be fair, guys, naka-4 na take na ako dito sa video na to. No, or rather, naka-4 na test na ako ng speed test. Pero kanina,
laging 3 milliseconds si PLDT, si Converge, constant siya sa for test na yun na 4 milliseconds pero for some reason ngayon pantay siya. Si Converge, by the way, 1 gigabit connection ng plan ko rin dito. Tapos ito yung results niya. Not bad na rin, malapit naman sa 1 gigabit. Okay na yan. So, ayun. Ngayon, ang last test ko naman is yung sa DDNS. Teka lang. Tapos, itong last test na to is yung DDNS connection gamit ang asus.com DDNS provided service. Again, itong host ko is yung media server ko. Ang nagra-run is yung host na sa PLDT, yung nagra-run ay nasa Converge, no? So, ayan yung results. Napakaganda. More on this, yung bias ko towards this, more on sa latter part na guys ng video, ha? So, heto yung result. In regards to latency, again guys, speed test lang to. Take it with a grain of salt kasi yung mga ISPs natin, alam nila yan kapag nagra-run ka ng speed test. Yung mga best results lang yung papakita nila dyan. Nandyan yung PLDT. In regards to latency, pantay sila ng Converge, close to a gigabit connection. Tapos ito naman yung open speed test gamit ang Asus DDNS provided service, no? O 'di ba, bagong damit, naligo muna ako kasi pati ako inantok sa haba nung sinabi ko kanina. Biro lang, actually habang ine-edit ko yung video, hindi ako natuwa sa ang haba nung tips. Umabot yata ng 20 minutes yung tips lang. Tip number 1 pa lang. So, hindi ako natuwa sa mga sinabi ko. Kaya may kailangan akong idagdag, ibawas. Kaya inulit ko, no? If you forwarded dito sa timestamp na to, good. Kasi ito naman yung importante. Yung tips and tricks on choosing kung anong ISP para sa'yo di ba? So, tip number 1 di ba? Huwag kayong magpapadala dyan sa mga marketing schemes. Halimbawa, napadaan kayo sa grocery, dyan sa pag-i-installan nyo ng ISP, nandito si Converge, si PLDT, si Globe. Ang ganda ng scheme ni Converge, end-to-end fiber, ganyan. Huwag kayong magpapadala doon. It's all about reliability. Ang sabi nga nung tropa ko, ang mas malupit pa sa walang internet connection ay yung mabagal na connection. Which will bring me towards tip number 2. So, tip number 2 guys, pricing and research. Huwag kayong magpapadali sa pricing, hindi porke mura, yan na yung kakagatin ninyo. Wag. Kasi tulad nga ng sabi ko kanina, hindi porke may internet ka, goods na. Kung lagi naman naglalag, laging may disconnection or no connection, 'di ba? Useless. So research muna kayo. Paano kayo magre-research? Diyan sa paglilipatan nyo ng lugar, join community group chat. Dito nasa condo ko, nandyan. Ang daming dito sa area namin, ibabagsak ko na si Converge, nangingibabaw sa complaints yan, laging loss of connection. Pero again, to be fair kay Converge, may construction doon, parang laging nadadali yung connection nila. So, 'di ba? Pero ang weird lang doon, bakit si PLDT hindi nadadali, 'di ba? So, baka Tapos nandiyan din yung mga theft. Parang ninanakaw yata or nababandalize yung connection, parang ganyan. So, depende talaga sa area ninyo. Join a community group chat. Kamustahin ninyo kung anong reliability ng ISP. Doon nyo i-base yung decision ninyo. Ito naman guys, use case. Isi-split ko to. So, sa tip number 3, unahin ko munang use case ay yung for gaming. Medyo mahirap dito guys, kuha ng data kasi halimbawa dito sa community group chat namin hindi napapag-usapan yung latency. Pero tulad ng sabi ko kanina, yung experience ko kay PLDT, naglalag talaga sa Path of Excel yung game ko, no? Naglalag. Tapos yung sa mga Facebook Shorts, YouTube Shorts, there are a lot of times na habang nagsuscroll kang ganyan, naglo-load for a while. May katagalan yung pag-load. So, medyo nakakairita. Walang problema doon kung mababa lang yung binabayaran mo. Plan 50 MB.
100, 200 Mbps. Pero kung, 'di ba, 1 gigabit tapos naglalag, medyo nakakapikon, 'di ba? 2,000 pesos yata yun or 1,500 eh. So, hindi ko alam yung pricing pero nakakairita pa rin. So, in regards to gaming muna, sa gaming muna, kung sa pag-join ninyo sa group chat eh nakatulong, good for you. Pero kung hindi, ang ma-advise ko, tumagal ka na lang rin man sa hotspot, mag-hotspot ka na lang muna ng cellphone mo. Medyo hindi siya uubra sa mga FPS games, I know. Pero sa computer shop ka na lang muna. Tapos ang maganda kasi sa mga games natin, yung server na napupuntahan mo, hindi lagi, pero there are times na meron kang mga katabing area. You could chat, anong ISP ninyo, nandito sa area na to, kamusta naman? Or tanungin mo na yung mga kliyente sa comp shop ninyo eh, 'di ba? Ano to, naglalag ba, naglalag. So ipagdasal mo na lang, may dalawa o tatlo kayong computer shop dyan sa area ninyo, tapos silang tatlo, iba-iba yung mga ISP, baka makapag-gather ka ng ano, mga information. Tapos, yun yung gamitin mong data for your decision. Sa tip number 4 naman guys, use case din to. Baka katulad ninyo ako, kailangan ko ng external access sa host computer ko. I need two things. Dynamic IP address or static IP address. So, hindi. Para mabigay sa akin yung gusto ko, kailangan ko ng dynamic or static IP address. When I called, di ba? Kinonsider ko pa rin si Globe. Pero sabi nila, hindi ko alam. Ang sabi nung unang representative sa akin, hindi daw sila nag-offer ng dynamic. Pero tinanong ko yung kaibigan ko, nag-offer daw pala. So, that reflects on Globe's customer. Yung aso ko. Teka lang. Go. That would reflect sa Globe's customer, alam mo yun, support. Hindi ko alam. Tawagan ninyo yung Globe. Kung yun yung magandang na-research ninyo na ISP, tanungin nyo sa kanila kung kailangan ninyo ng dynamic IP. Hindi ko alam. Kasi I was able to get two conflicting information. Sabi nung isa, may dynamic. Sabi nung kabila, wala daw. So, ewan ko. Kay PLDT naman, may dynamic. May kamahalan ng static. Yung static IP address, may kamahalan kay PLDT kasi sa mga business plans lang nila ino-offer yung static IP address. But, to be fair, maganda, dynamic IP address, they do provide as long as you request and demand for it. Talagang i-assure mo muna bago mo ipa-install yan. In my case, verbal confirmation lang. Pero nung na-install, I was given, nasa CGNAT pa rin ako eh. Pero tumawag ako, hey, I need a dynamic public IP address. Nabigay nila, wala pang, pagkasugot niya pa lang eh. Hello, kailangan ko ng dynamic IP. Approve agad eh. So, less than 5 minutes na na-resolve agad. So, kudos kay isang hingahan yun kudos kay PLDT, natulungan nila ako doon. Tapos, kay Converge naman, out ang public dynamic IP address kay Converge. They only offer static IP address. Yun nga lang, medyo may kamahalan. 1 gigabit subscription and up. So, yun yung problema kay Converge. So, yun yung tip number 4. Tip number 4 is yung use case ninyo. Kung halimbawa, hindi halimbawa, ito na talaga. Yung sa akin, PLDT, Dynamic IP. Kasi hindi ko na tinuloy yung static ko kay Converge kasi may kamahalan eh. So, PLDT ako ngayon, Dynamic IP, nagrereklamo ako ng latency kay PLDT, nilunok ko na yon, mas gugustuhin ko pa rin yon kasi at the very least, dynamic, na-serve niya yung purpose ko. Tapos, alam mo yun, naghanap na lang ako ng workaround. Yung gaming computer ko, gusto ko ng mabilis na connection. Basta meron, sa Converge ko na lang kinonekta yung isang computer. Parang ganyan, no? Na nako-configure naman kasi sa router yan eh. So, ayun. So, use case, dynamic, static, pero may mga
security risks yan guys, which will lead me, actually tapos na yung tips. Ito, payo ko na lang sa inyo. Kasi kaka-internet ninyo, baka napanood nyo to, tapos narinig nyo yung sinabi ko, baka ma-curious kayo ngayon sa dynamic and static IP address. May mga risks dyan guys. May mga benefits din si CGNAT. Si CGNAT, PLDT, Globe, Converge, lahat yan by default CGNAT yan. May mga security benefits yan. I-chat GPT nyo na lang yan. Dynamic IP address, ang threat ninyo dyan, you're giving access to your host computer sa internet. Yun yung risk doon. Pero in regards to the IP address, i-restart mo yung modem mo, magpapalit ngayon ng IP address yan. So, goods. Ngayon, mapunta naman kay static IP address. I really hope you know what you're doing kung magre-request kayo ng static IP address kasi kailangan ninyong ingatan yon. Kasi, guys, yung IP address na yan, address mo yan eh. Tapos, you're giving external access dyan sa computer mo. May mga threats dyan guys. Hindi ko na i-discuss dito sa video kasi haba. Pero yun lang yung ipapayo ko in regards to hindi tip, tip to. Hindi siya tip number 5 in regards to choosing ISP. Tip to kapag ka magda-dynamic or static IP address kayo guys. So that's it for this video. I hope nakatulong ako sa iba sa inyo. Kahit dalawa lang matulungan ko, masaya na ako doon. Baka mag-upload ako within the next couple of weeks. Out of town ako buka sa sumunod na araw eh. So, yun. Baka mag-upload ako ng new video couple of weeks. Patungkol naman yun sa CPU. Baka yung motherboard, nagpalit ako ng CPU dun sa motherboard. Baka gawan ko siya ng video. Mag-subscribe na lang kayo. Hit the alert notification bell button kung gusto niyo. As always guys, see you in the next one.